Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw, Health Checkers! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw din sa ating mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang parte ng mundo. Ako po si Health Checker Attorney Mimi dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Sila na naman ang sigaw ng mga kalalakihan. Kasama po natin ngayong araw ang isang magaling na eksperto, si Dr. Michael Fernandez Castañeda. Siya po ay kasalukuyang nangunguna bilang Executive Council in Charge sa Urology Awareness Campaign ng Philippine Urological Association. Magandang araw po sa inyo at sa inyong pagbabalik, Doc Mike. Magandang araw po, Attorney Mimi, and salamat po sa muling pag-imbita ninyo sa akin sa ating programang Health Check Plus. Po, nung nakaraan po, Doc, parang ang focus po natin ay erectile dysfunction. Doc Mike, bigyan naman po natin ang focus sa prostate po ngayon. Yun po, ano po ba ang role ng prostate sa mga kalalakihan? Okay, so ang prostate po ay exclusive po para sa lalaki. Lalaki lang po ang mayroong prostate. Kung ang lalaki, ang mga babae mayroong matres at ovaryo, ang lalaki lang po ang mayroong prostate. Ang pinaka main function po ng prostate ay pag-provide po ng nutrient at fluid na nilalangoyan po ng sperm cells. So ginagawa po ang sperm cells sa testis or sa bayag po ng lalaki at lalangoy po ito papunta sa seminal vesicle kung saan sila nai-imbak at hinahanda para ibarin. So yung nilalangoyan po ng mga sperm cells ay parte po nun ay galing po sa prostate. Po. So, parang hindi makakalangoy, Doc, yung mga sperm cells kung wala pa ang prostate. Opo. Konti yung kami lang lalangoyan kasi major contributor po si prostate. Plus, kung mapapansin po natin, iisa lang po yung daluyan ng ihip ng mga lalaki at nilalabasan po ng similya. So, ang isa pa pong trabaho ng prostate ay kapag ready na makipagtalik yung lalaki, kapag nagkakaroon na siya ng erection, may napapansin po tayo na parang clear na liquid na lumalabas. So yun po ay nililinis ng liquid na yon ang tube o ang urethra na dadaanan ng sperm, hinahanda po niya. So parang inaalis niya yung dumaang mga ihi, kaya mayroong liquid na medyo malagkit na malapot pagka fully erect na na-arouse na yung lalaki. Para po yung dadaan na similya, hindi na po siya maapektuhan ng previous na dumaang ihi doon. So, piniprepare niya yung daanan ng sperm. Okay po. So, galing din po sa prostate, ito pong liquid na to, yung preparation po, ayun po, very important po. Doc, siguro po, simulan po natin sa mga problema sa prostate na pwede pong tumama sa mga kalalakihan, edad 40 pataas. Meron po bang mga senyales at sintomas na dapat bantayan nila? Opo. So, kapag ka 40 pataas, tatlo pa rin po ang pwede nating isipin kung prostate ang pag-uusapan. Nandun po una-una pa rin is prostatitis. Although yun, pwede pong mangyari sa mga kahit mas bata, nandun din po yung pwedeng nagsisimula ng lumaki yung prostate or yung tinatawag nating prostate enlargement. At pwede rin po yung prostate cancer. Although yung prostate cancer po sa mga medyo mas advanced na po nung na edad, pero 40 plus, so nasa plus po sila, 50 to 60 plus years old, nandun po yung karamihan ng pasyente na nagsasuffer na sa prostate cancer. Yung pong prostate enlargement, nagsisimula rin siya pagka mga 40 years old na rin, Doc? Opo, 45 pataas, pero meron na rin po tayo nakikita na 40 nagsisimula na pong lumaki yung prostate. Yes po, Doc. Ang simptomas po kasi nung tatlong yun, prostatitis, prostate enlargement o BPH, or prostate cancer,
ay maaari pong magkakatulad lang, pare-pareho po. So, nandun po kinalaman sa pag-ihi. Nandyan po yung mahirap lumabas yung ihi or kailangang umiri para lang umihi. O pagka lumabas po yung ihi, mahina naman yung daloy or putol-putol yung daloy. At pwede rin po may pakiramdam sila na hindi husto, hindi lumabas lahat yung ihi, pakiramdam nila may naiiwan pa. Or madalas silang umihi, maya iihi sila dahil po hindi nakalabas yung ihi. So mabilis mapuno yung pantog nila, maya-maya lang iihi na sila. At pwede rin pong hirap na silang pigilang umihi or meron po minsan na meron nang lumalabas na kaunting ihi, papunta pa lang sila sa banyo, nababasa na yung pantalon, nahihirapan silang kontrolin. At yung madalas po na pag-ihi sa gabi na naiistorbo yung tulog, gigising ka ng 3, 4, 5 beses para lang umihi. Yun, Doc. And kapag napapansin na to, Doc, sa pag-ihi, meron po bang, kaagad-agad po bang pupunta kaagad para magpakonsulta or meron pong kapag ganito na ang pag-ihi at ganito na yung age nila ay saka recommended po na magpakonsulta sa mga ekspertong katulad po ninyo? Opo, kapag may nararamdaman na po sa mga nabanggit natin yon, is maganda po matingnan na natin para ma-check kung ano po bang nangyayari. Ano po ba, pwede bang may infection lang or lumalaki na yung prostate at yung posibilidad na baka merong cancer. Or yung mga pasyente naman po na wala naman pa silang nararamdaman at gusto lang nilang ipa-check yung kanilang prostate, pwede din naman po. Lalo po yung mga may history ng prostate cancer sa pamilya. Kung ang kanilang tatay ay nagkaroon ng prostate cancer, mas malaki po yung kanilang chance or risk na magkaroon din ng prostate cancer. So, no recommended age, pero as soon as may naramdaman pong kakaiba sa pag-ihi, ay magpa-check up na po, recommendation ni Doc Mike. And Doc, kapag po meron ng family history ng prostate problems, maganda rin pong maagang magpa-check up. Opo, yun po yung mga 40 years old to 45 at may history ng prostate problems sa pamilya, pwede na po silang magpatingin. Kahit wala pong symptoms. Opo. Yes po, Doc Mike, yun po, yung nabanggit niyo po about yung isa pong condition would be prostate cancer. Ano po ba yung problema or paano pong nagiging risky yung problema sa prostate at humahantong po to sa pagiging prostate cancer? Actually, prostate cancer po ay medyo laganap po ngayon, ano? Siya po yung pangatlong cause ng cancer sa kalalakihan. Nangunguna lamang sa kanya yung lung at yung colon cancer. Pangatlo po yung prostate cancer. Ina-advise natin na mas-screen lalo yung mga pasyenteng at risk sa prostate cancer. Kasi po kapag nakuha natin to sa maagang stage is malaki po yung ating laban na magamot at malabanan ng prostate cancer. Pero po, yung mga iba is malala na, pumunta sa atin medyo huli na, wala na tayong pwedeng gawin, kundi pahabain na lang ng kaunti ang buhay at i-make sure na medyo magiging maginhawa sila. And Doc, yung pong meron po bang kondisyon yung prostate bago po siya magiging prostate cancer or talagang may growth na po doon? Wala po. Kung tinatanong po ba ninyo, attorney, kung mayroong mga early warning signs po na ano? Or ano po, Doc, yung meron na pong kondisyon dati sa prostate na hindi po na-address, tapos po yung pong kondisyon na yun ang nagiging sanhi ng prostate cancer or nag-aggravate po or Hindi naman po. Opo. Hindi po talaga napapatunayan pa hanggang sa ngayon kung ano po talaga ang pinaka-cause ng prostate cancer. Hindi po kamukha sa lung cancer na sabi pag kayo naninigarilyo, mataas po yung chance na pwede po nating sisihin yung paninigarilyo sa pagkakaroon ninyo ng lung cancer. So sa prostate cancer po, wala pa po tayong napipinpoint na exact cause na pwede nating sisihin sa pagkakaroon nyo ng prostate cancer. Kasi 10% po dito ay namamana, ang 90% po ay tinatawag nating sporadic or wala po talaga tayong ma-pinpoint ng dahilan.
So, wala po talaga mga factors na nagpapalala or nag-aggravate ng kondisyon ng prostate. Wala po tayong matibay na ebidensya na pwede po sisisyon. Yun po. Kaya po very important yung screening, Doc. Katulad po ng sabi niyo, lalo na kung may family history. Doc Mike, baka po pwede po ninyong ikwento, i-share sa amin kung ano po nangyayari sa screening for prostate problems. So, kadalasan po may mga pumupunta na rin sa ating mga doktor na wala naman pong nararamdaman. Siguro dahil po sa tulong ng mga programang katulad ng Health Check Plus, nagiging aware na yung mga pasyente, no? Pupunta sila, ano po pa ang problema, sir? Ba't po kayo nagpunta ngayon? Dok, wala naman po. Gusto ko lang pong ipacheck kung kumusta po kaya yung aking prostate. So, ganoon, mag-i-interview po tayo. Tatanungin pa rin po natin kung merong mga sintomas sila na nabanggit natin kanina. Plus, sa tulong po ng mga laboratory exam na po, nandiyan na po papasok yung ating ultrasound. Meron po tayong blood test na pinapagawa, yung PSA or Prostate Specific Antigen. Ito po yung blood test na tine-check po yung kalagayan ng prostate. Pagka ito po'y elevated, meron pong posibilidad na baka mangailangan tayo ng biopsy para talagang ma-determine kung merong cancer or wala. Basically, isa siya para ginagamit naming screening. Once elevated siya, candidate po for biopsy yung pasyente. Kasi ang biopsy lang naman po ang makakapagsabi kung meron ba talagang cancer or wala. So, prostate-specific antigen, Doc. Babalikan ko po yung prostate screening kasi sabi po sa amin na meron po kayong programa para dito. Pero bago po natin pag-usapan yung inyong campaign, baka po mabanggit natin, Doc, yung pong prostate cancer, is it treatable po ba? Opo, kapag nakuha natin siya sa maagang stage, malaki po yung ating laban na ma-treat po yung prostate cancer at hindi na natin isipin. So, mag-monitor na lang po tayo. Pero po, sa kasamaang palad dito, marami-rami pa rin po tayong nakikitang pasyente na nasa late stage na ng pasyente ng cancer, meaning lumabas na po siya sa prostate, meron na po siya ibang napuntahan. So, limited na po yung ating mga options pagka ganun. Yun po. And kapag po pwede pang matreat, ano po yung mga available na treatment options po para po sa isang lalaki na mayroong prostate cancer? So, once po na nakita natin na mayroong prostate cancer, ini-stage po natin siya, no? Titingnan kung ang prostate po ba ay lumabas na ang cancer po ba ay lumabas na sa prostate or confined pa lang siya doon. So, titingnan po natin kung kumalat na. Once nakita po natin na nandun pala siya sa prostate, inooperahan po natin. So, pwede pong operahan ang prostate, tatanggalin po yung buong prostate para hindi po yung buko lang, no? So, yung buong prostate po tatanggalin in the hopes na makontrol natin yung cancer. Minsan po, kinukuha rin namin yung mga kulani sa singit pagka inoperahan. So, pagka inoperahan po, meron pong yung open surgery. So, medyo malaking hiwa po, papasok yung kamay namin doon sa loob ng pasyente at kukunin yung prostate. Ngayon po, meron na rin pong bago yung laparoscopy na tinatawag na maliliit na butas lang. May mga instrumentong papasok sa katawan, hindi na po yung buong kamay ng doktor, kundi mga instrumento lang. At yun po yung gagalaw sa loob para ma-free yung prostate at ilalabas. Ang isa pa pong isang parang laparoscopy rin po, pero mas advanced siya, yung robotic na tinatawag, no? Ganun din po, maliliit na instrumento para sa laparoscopy, pero robot arms po yung gumagalaw sa loob na kinokontrol ng surgeon sa isang console. Parang nagdi-video game, gumagalaw yung robot sa loob at tatanggalin yung prostate. So, yun po ang surgical. Meron din pong pwedeng gawin naman na radiation. Nandyan po yung brachytherapy. Meron pong pinapasok ng mga needle sa prostate mismo at nagbibigay po ng dose ng radiation na nakatarget lamang doon sa prostate para masunog yung prostate at mapatay yung cancers na nasa loob ng prostate. So, surgical at saka radiation po, Doc Mike? Opo. Yun po. Pero ang pinaka-importante po sa sinabi niyo, parang
yung technology po ginagawang very mas convenient or lesser discomfort po para po sa tinitreat. Opo, para po sa pasyente, maliliit lang yung sugat at yung mga iba na ayaw maoperahan or hindi pwedeng maoperahan, doon po natin pwedeng gamitin yung radiation. Depende po sa stage ng kanyang sakit. Po. So, Doc Mike, yun po, may iba naman po tayo ng usap kasi balita po namin ay napakahalaga ng buwan na ito para sa inyo dyan sa Philippine Urological Association dahil Men's Health Awareness Month. Yun po. Ano po ba ang pinagkakabalahan ng Philippine Urological Association sa buwan na ito? Opo, so sa buwan po ng June, sineselebrate po natin yung Father's Day. Sinasabay rin po namin dyan yung Men's Health Awareness. So sa June 22 po ang ating nakaschedule yung this year. Taunan po natin itong ginagawa. June 22, meron po tayong ang aming tinatawag na tayo naman. So panahon natin mga lalaki, tayo naman ngayon. Meron pong libreng kamukha po nito, awareness tungkol po sa prostate at sa mga common na problema ng mga kalalakihan. At meron pong libreng konsulta at check-up. Baka Doc, meron po kayong pwede nilang ma-share kung saan nila i-check ito pong inyong libreng screening at saka libre pong pagkonsulta. Yun po, para po, I'm sure marami po sa ating mga nakikinig at nanonood na kalalakihan ang very, very interested po dito. Opo. So, meron po tayong 16 urology training institutions sa buong bansa from Luzon to Mindanao. Karamihan lang po doon is nasa Metro Manila. So, meron din po mga DRE centers around sa buong bansa rin po na minaman po ng ating mga volunteer urologists. So, sabay-sabay po sila magkakaroon ng lecture at libre konsulta on June 22 para po sa karagdagang impormasyon kung nasaan po yung eksakto mga lugar, kung nasaan kayo, titinan po ninyo kung saan yung pinakamalapit na available na center sa inyo. Maaari po lamang na pumunta sa aming page ng Tayo Naman or sa Philippine Urological Association na Facebook page or sa aming website, or pwede rin po silang tumawag sa aming secretariat na nandyan po yung number. Yes po, Doc Mike, ang dami po nating napagkwentuhan. Siguro po, Doc Mike, I'm sure yung mga health checkers po natin ay gusto din po magtanong sa inyo personally. Baka po pwede nyo ma-share kung paano po kayo makukontak. Opo. Salamat, attorney. No? So, meron po tayong online urology clinic sa Facebook po. May Facebook page po tayo. Search lang po nila Dr. Michael F. Castañeda Online Urology Clinic. Kapag ka MWF po sa umaga, nasa Headway po tayo sa Greenbelt sa 9 to 12. Pagka 1 to 3 naman po, nasa Healthway Greenbelt, Healthway SM North po tayo. At after ko po doon, pumupunta po ako sa St. Luke's. 4 to 6 p.m. nasa St. Luke's Medical Center, Quezon City po ako. Yun po ay kapag ka MWF. Kapag ka Tuesday at Thursday, nasa Providence Hospital po tayo, 1 to 3 p.m. So, very acceptable po si Doc. And Doc, hindi po mawakala. Bago po natin isara ang ating pagkukwentuhan ngayong araw to, baka mayroon po kayong huling bilin at mensahe para sa ating mga nakikinig at nanonood. Ayan. Para sa ating mga health checkers, tandaan po natin, prevention or early detection is better. No? So, mas madali po nating malalabanan ang sakit kung maaga po natin itong malalaman. So, wag na po tayo magpatupik-tupik or mahiyang kumonsulta. Once po meron kayong nararamdaman or meron po kayong history ng prostate problem sa inyong pamilya, pwede na po kayong pumunta sa inyong mga urologist. Napaka-importante. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Michael Fernandez Castañeda, sa pagbisita niyo dito sa programang pangkalusugan na pinagkakatiwalaan ng mga eksperto ang Health Check Plus. Wala pong anuman, attorney, and salamat din po sa inyong imbitasyon at anytime po, tawagin lang po ninyo ulit ako. Para sa ating mga nakikinig at nanonood, Health Checkers, Wellness Tips, susunod na. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto.
Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Mga health checkers, maaari ninyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker! So ngayon po ay napakasaya po namin dito sa Health Check Plus, ang programang pangkalusugan na pinagkakatiwalaan ng mga eksperto dahil po kami po ay nasa 4th anniversary na. Kasabay po ng ating pagdiriwang ng ating 4th year anniversary ay ang pag-launch ng ating Health Check Plus Kalusugan Caravan. So dito po sisimulan natin ang pagbibigay dito sa Cancer Institute, dito sa Philippine General Hospital. Sinama po natin ang ating mga kasamahan sa Health Check Plus para po tayo ay magbigay saya sa ating mga patients dito. Kung hindi po dahil sa tiwala na binigay po ng ating mga nanonood at nakikinig, ay hindi po kami aabot sa 4th year anniversary na ito. Comment, mag-like at mag-subscribe. Diba? Mga taga-teatro prod nyo, diba? Check na check! Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Magandang araw Health Checkers, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw din sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang parte ng mundo. Isa ang mainit na pagbati mula sa bumubuo ng Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Bago po tayo magsimula, isang mahalagang paalala. Nandito po si Flirt. Yan po, Flirt, o po, F-L-I-R-T. Hindi po yan yung nagpapakute na office mate ay yung kapitbahay na sobra-sobra ang perfume, ano? Siya po ang bagong COVID-19 variant at pumasok po yan ng bansa noong nakaraang buwan ayon sa Department of Health. Kaya ingat mga health checkers, ang sabi ng isang suking eksperto natin dito, mag-mask para dagdag seguridad at huwag kalimutang mag-hand washing. May flirt man o wala, gawin natin itong mga ito para iwas sa COVID-19. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang tamang diet at nutrition para sa ating mga kalalakihan. Sabi ng mga eksperto, making healthy food choices is an important habit you can develop to achieve your best health and wellness level. Pakinggan natin ang isa na namang eksperto sa larangan ng nutrition. Let us all welcome Ma'am Melissa M. Ortonio. Si Ma'am Lisa ay isang registered nurse at isang registered nutritionist dietitian din. BS Food and Nutrition graduate si Ma'am Lisa ng University of Santo Tomas at BS Nursing naman sa Perpetual College of Manila. Kasalukuyang online nutrition counseling ang pinagkakabalaan ni Ma'am Lisa. Magpasalamat tayo dito sa Health Check Plus sa pagbibigay oras ni Ma'am Lisa para sa ating mga health checkers sa radyo, television at sa mga online channels natin. Bumati muna tayo, Ma'am Lisa. Magandang araw sa inyong lahat. Kayo ba ay nakakain na? Kasi ang pag-uusapan natin ngayong oras na ito ay ang tungkol sa pagkain. Kaya inaasahan ko na during this conversation ay may matutunan kayo sa mga sasabihin ko. Especially sa mga lolo, tito, kuya, at sa mga tatay na haligi ng ating bahay.
Tamang-tama po yan, Ma'am Lisa, no? Talagang maganda at important na topic ito, lalong-lalo na para sa ating mga kalalakihan. So, unang tanong po, Ma'am Lisa, paliwanagan nga po kami, ano po ba ang online counseling at sino po ang madalas ninyong kausap sa trabahong ito? Okay? Ang online nutrition counseling ay isang paraan sa hanap buhay na hindi mo na kailangan lumabas ng bahay. Sa bahay lang, makakausap mo na yung mga tao na magsasubmit sa'yo for nutrition consult gamit ang FB Messenger or Viber. So, ito ay napakahalaga dahil alam nila na yung pupunta sa akin ay kailangan nila na maturuan kung ano yung wastong nutrition. Yun po pala yun, no, Ma'am Lisa. So talagang napakagaling kasi very accessible na, no? So FB Messenger at Viber lang at pwede na rin tayong kumonsulta sa isang nutritionist dietitian tulad ni Ma'am Lisa. So let's jump to our topic po, Ma'am Lisa. In general po ba, ano po ba ang kadalasang nagpapakonsulta po sa inyo? Ano po yung mga payo ninyo kila lolo, tatay, tito at kuya tungkol po sa kanilang nutrition at diet? Madali lang yan. Yung mga kinakausap ko, mga tatay, mga kuya, o yung lolo at si kuya, ay tinuturuan ko siya lang kumain ng tama. Sa pamamagitan ng guide. Meron tayo kasing guide. Ang Pilipinas ay merong tinatawag nating Pinggang Pinoy. So itong Pinggang Pinoy na ito ay isang device na pwede nating gamitin sa pang-araw-araw na pagkain natin. Na napakahalaga na malaman ito ng karamihan. Dahil malaman mo lang mga pagkain na ito, you will not get wrong sa sarili mong katawan at kalusugan. So itong Pinggang Pinoy na ito ay binuo ko ng grupo. Ang una dito, sa isang pinggan na 9 at almost 9 inch, kalahati nito ay gulay at prutas. Gulay at prutas na matitingkadang kulay, mayaman sa mga micronutrients. Alam mo yung micronutrients, ito yung mga vitamins and minerals, vitamin A, vitamin C, iron, at iba pa na nakakatulong sa ating katawan na tayo ay maging malakas at malusog. Ito yung mga sustansya na kailangan ng ating katawan. Kaya pag ito ay regular natin kinakain, mas mainam na natural food. Kasi ito yung vitamins na pagpunan natin. Pipiliin natin yung mga iba-ibang kulay. Kasi bakit iba-ibang kulay ito? Kasi nakakatulong ito. Ito yung mga antioxidants. Malaking tulong ito sa katawan natin. May iwasan natin ang madalas na pagkakasakit sa tagalan. So, kalahati ng plato ay kailangan natin masunod. So, gulay at prutas yan. Marami tayo biniyayaan tayo ni Lord ng maraming pagkain na dapat nating gawin at gamitin sa ating pagluluto. So, pangalawang grupo, ito yung tinatawag nating macronutrients. Pag sinabi nating macro, mas marami ito sa mga kailangan natin pang-araw. So, ito yung binubuo ng mga go foods. Pag sinabi nating go foods, ito yung pagkain na nagbibigay ng lakas sa ating katawan. So, ano ito? Ito yung mga kanin, tinapay, oatmeal, mga root crops, at yung mga pansit kasama dito. So, pipiliin lang natin yung masustansya. Hindi yung plain na rice. Pwede naman tayo ng mga brown, red, o black rice. Sa tinapay, pwede naman tayo kumain paminsan-minsan ng mga brown bread o yung whole wheat bread. At syempre, kailangan natin ng mga root crops. Ang root crops nito like kamote, ano pa yung kamoteng kahoy, patatas, toge at iba pa. So,
ito ay mayaman hindi lang sa carbohydrates na nagbibigay ng lakas. Mayaman din ito sa fiber na kailangan ng ating katawan araw-araw. Pansit, so pipili tayo, especially mga spaghetti, o kailangan natin mas healthy, so pili tayo na full wheat para may fiber na agad yung ating pagkain. So ito yung tawag natin is Go Foods na nagbibigay ng lakas. Ang isa pa na macronutrient is protein. Ang protina is importante sa ating katawan kasi ito ay nagbubuo, nag-aayos ng ating mga tissues. Ang muscles natin magiging maayos kapag tama ang protina sa ating katawan. So ano-ano ang mga pagkain na ito? So meron tayong karne, baka, baboy, manok, yung mga sa dagat, isda, yung mga shrimps, yung mga oysters. Meron din tayo mga maliliit, yung mga hipon, katulad yung alamang. Hindi yung maalatan. Alamang na maliliit yung hipon, hindi siya kasi mahal. Kaya sinasabi ko, importante ito kasi contains the protein at the same time, meron siya mga vitamins na kailangan ng ating katawan. Kasama din dyan, yung mga tuyong butong gulay is protein. So, kailangan piliin talaga natin. Tuyong butong gulay katulad ng munggo. Meron dilaw, merong berde, merong mga puti, merong mga kulay maroon. So, these are wholesome foods na importante na isasama natin at least 3 times a week sa ating pagkain. Hindi lang tuwing Friday. Kasi usually, ating mga Pilipino, di ba? Ano ulam mo ngayon, Biyernes? Munggo. But then it's okay. Ulam mo is munggo. But you can still serve in other days. Mga tuyong butong gulay. So, pwede naman tayong magbinakol. Ano ba yun? Nilalagyan natin ng beans. Parang tinola siya na manok. Tapos may green leafy. Yan. Pwede natin din gawing beans. Yung beans na yan, pwede natin gawing burger. So, mas healthy siya. Protein siya. Kumpleto siya sa mga amino acids na kailangan ng ating katawan. So, ito yung mga pagkain talaga na makakaligtaan natin. Akala lang natin yung mga karne, especially yung beef, yung baboy, napakamahal na yan sa ngayon. So, hindi pa yan maganda sa ating kalusugan kapag regular natin kinakain. Chicken, of course, is siyempre kasama din dyan sa protein, pero para mas maging healthy siya, tanggalan natin yun. Kasi, masama sa ating katawan. Kaya, yan, ang mga pagkain. Kasama din dyan yung mga tokwa, tofu, yung mga gatas, o cheese, kasama din dyan. So, marami tayong selections na mga pagkain na pwede nating pagpalit-palitin nagagaling sa proteins. Kasama din dyan sa macronutrient na yan is yung fats and oils. So, ang fats and oils is importante sa ating pagkain. Bakit? Kasi tumutulong ito na ma-absorb yung mga sustansya galing sa ibang pagkain. Katulad ng mga vitamins A, D, K, mas madaling ma-absorb ng katawan natin kapag sinamahan natin ang mantika. Pero, kailangan ay piliin natin kung ano yung mantika na ating gagamitin. Hindi tayo gagamit ng mga mantika na galing sa mga baboy, sa baka. Yung, di ba, mayroon siyang pag pinagat natin, inalis natin, mayroong mantika yun. So, hindi yung pwede. So, kailangan piliin natin yung mga healthy oils like olive oil, vegetable oil, corn oil, sunflower oil. Basta isipin lang natin vegetable oil. Importante na malaman natin yan para maiwasan natin ang pagkakasal. Okay? So, these are the 3 food groups. Micronutrients, nagbibigay real foods, yung mga gulay at prutas. Then we have this Go Foods and this, what we call that, protein foods, which is the Grow Foods.
po, Ma'am Lisa. So, let's jump into our topic na po, no? So, ngayong buwan ay nag-celebrate po tayo ng Men's Health Month, no? So, talagang gusto natin na ating mga kalalakihang health checkers ay talagang manonood at makikinig sa ating usapan ngayon patungkol sa kanilang diet at nutrition. So, Ma'am Lisa, ano po ba yung usual or kadalasang naipapayo ninyo po kila lolo, tatay, tito at kuya tungkol po sa kanilang diet at nutrition? Importante kumain sila ng pagkain ng masustansya. So, kailangan nga natin na malaman nila kung ano-ano ang mga pagkain na yan. So, ito yung mga gulay, prutas, mga protina, itlog, isda, karne, atay, manok, at saka yung mga beans. At ganun din, kailangan din natin ng fats and then para sa kanilang absorption. So, importante araw-araw kumakain sila ng kanya upang maging malakas, malusog ang kanilang katawan. Kailangan din natin kahit sabihin sa kanila, mga tatay, lolo, na iinom kayo ng maraming tubig. Kasi po, importante ito sa ating kalusugan, hindi lang para kung alis ng buwaw. So at least, 10 to 12 glasses a day, para sa exercise na kailangan ng ating katawan para tayo mag-immerse. Araw-araw, 30 minutes to 1 hour, mag-exercise tayo. Para yung ating kalusugan is mas lalo bigyan natin ng malakas na pangmatwag. Yun, kailangan gawin mo na mga lolo, tatay, tito, at Salamat, Ma'am Melissa, no, kasi na-discuss natin at na-pag-usapan natin kung ano yung mga pagkain na pwedeng i-incorporate sa diet ng ating mga kalalakihang health checkers. Pati na rin yung pag-remind sa kanila, no, na uminom ng tamang dami ng tubig tsaka mag-exercise din. Patungkol dyan sa exercise na yan, Ma'am Lisa, alam nyo marami po tayong mga kalalakihang health checkers na sobrang conscious sa kanilang katawan, no? At marami dito ay nagpapatungkol sa fad diets. Actually, may tanong po dito sa ating social media platform. Ang tanong po niya, are fad diets like ketogenic, yung mga low-carb, high-fat diet, or yung protein-only a healthy option? these are not a good start way of diet na kanina dapat nasusundan. Mali ito kasi magkakaroon sila ng deficiency in other nutrients. Kaya nga sinabing fad. So, hindi ito pwedeng gamitin nila na para sila pumayat kasi papayat sila pero ano mangyayari later on? Babalik pa rin yun sa dati kasi hindi tama yung kain nila, hindi balance. Ganon din yung ketogenic diet, mali din siya. So, importante talaga balancing pagkain, wastong pagkain. Curious po tayo, Ma'am Lisa, no? Ano po yung protein na dami? Ano daw po ba yung maganda para sa muscle nila kuya, lolo, at tatay? Siyempre yung mga protein na kompleto sa mga sustansya, fatty amino acids. So, nandyan yung mga red meats. But then, dapat tawasan. Gaano ka dati? Hindi lang naman puro karne, pwede tayo ng chicken, ng fish. Saka yung binanggit ko kanina na mga butong, ito yung butong gulay. Gaano kadami kada kain nila? So, sa isang araw, 71 grams yun. So, paano nila makakain ng 71 grams? So, pwede yung itlog sa umaga, may kasamang bilis. Pwede sa tanghali, meron silang dalawang size na tulad ng palm natin, na chicken. Sa gabi, ganun din. Dalawang size ng fish sa gabi. So, yan ang protein. At yung iba, pwedeng gawin nilang snack like yung mga nuts. Pwedeng mag-boil sila ng mongo. So, these are a good source of protein. And at the same time, nasa tulong yan, pagkaroon sila ng muscle. Kapag-build ng muscle. Siyempre, kailangan din nila ng exercise. Kasi pwede wala yan. Kapag walang exercise, hindi sila makakapag-build ng muscle.
Narinig po natin si Ma'am Lisa, no? So, kailangan maganda at maayos na protein choices para mapanatili ang ating mga muscles. Isang tatay naman po mula sa South Luzon, ang tanong naman po niya dito ay kung ang poor nutrition daw po ba ay nakaka-apekto sa kanyang sex life. Ano po daw ba ang maganda at wastong nutrition para masiglang buhay nila tatay? Sorry, kailangan kumain ka ng wasto at tamang pagkain. Kompleto sa mga carbohydrates, sa proteins, sa fats, at sa magugulay at putas. Importante yan para maging mas malakas yung katawan mo. Kailangan natin yan araw-araw, hindi natin pwedeng pagpalipat. So, importante kung kumain tayo ng tama. Tayo sa pangangailangan ng ating katawan. At para makatulong rin yan, para tayo ay maging malusog, malakas. So, nagkakaproblema tayo, sabi nyo nga, mayroon dysfunction, so magiging maayos yan. And then, yung mga dysfunction na iba, katulad nagkakaroon sila ng sakit na diabetes, heart disease, so mas mahirap din para sa kanila. So, kailangan maging maayos ang kanilang katawan, tama ang tingin. Ito naman po isa na namang tanong mula sa ating social media platform. Gusto niya po malaman kung mayroong masamang epekto ang energy drink na madalas niyang inumin. Do you recommend po ba, Ma'am Lisa, na uminom ng energy drink ang ating mga kalalakihan? No. Kasi mataas ang sugar content niyan. Lalo na kapag tayo ay sobra-sobra na ang pag-inom niyan, hindi yan tama sa in-advise na pwede natin inumin. Isang beses sa isang araw, mataas kasi ang sugar niyan. So kapag mataas ang sugar, ang tendency, hindi ka makakain na yung pagkain. Busog ka na. Okay? Pero na bang ibang ways, diba? Iwasan. Alam niyo, relate po ko dyan kasi sometimes I also drink yung mga energy drink para to get me through the day, no? Ano po yung pwede ninyong ma-advise sa ating mga kalalakihan na kapalit po nitong energy drink na ito? Yung binanggit nyo, marami naman pwedeng ipalit dyan. Pwede tayong uminom, gumawa ng mga blenderized na kumain tayo kahit prutas na slice natin. O kaya kung gusto mo talaga nang iniinom, so i-blender natin yung prutas. Maraming paraan. Meron pang fiber yan. Hindi lang tubig. So, mas masustansya yan kumpara sa energy drink na more sugar. Yun po pala yun. No? So, narinig natin si Ma'am Lisa, talagang bawas-bawas po sa ating energy drink. Ma'am Lisa, paano naman po kung talagang mahilig na sa energy drink? Meron po bang pwedeng gawin para mas maging mabalance out yung sugar content nito? Pwede siya maging mahilig sa energy drink. So, sa disiplina, kailangan yung sarili niya, disiplinahin niya. Kapag kumakain ka ng tamang pagkain, araw-araw, almusal, tanghali, hapunan, 3 times na regular meals with 2 snacks, tapos water, hindi na siya mag-crave pa for this energy drink. Pwede yan. Sundan lang natin everything. Kailangan disiplinahin niya yung kanyang katawan pang mas maging galusog siya at malakas. Hindi lahat ng lakas na kukuha natin sa energy drink. Opo, tama po yan, Ma'am Lisa. No? So talagang ang laki ng effect ng nutrition talaga sa ating lakas. No? Patungkol sa lakas na yan, alam ko gustong-gusto ng ating mga lolo, tatay at kuya. Ano naman po yung meat content naman in a healthy diet, Ma'am Lisa? Sa tingin niyo po, ano po yung re-recommend natin para sa kanila sa dami ng meats sa kanilang diet? Dami ng meat, at least twice a week ang pagkain ng meat. Lalo na yung mga red meats. So, iwas lang tayo din sa matatamuran. So, pwede naman natin siyang palitan, hindi lang laging red meats kasi it will cause later on na ibang sakit. So, pwede tayong mag-chicken, pwede tayong mag-fish. So, gaano kadami, as I mentioned earlier, so katulad ng palm natin, yun ang sukat na dapat niya kainin. Dalawa sa umaga, dalawa sa tanghali, dalawa sa gabi. Kasama siya ng itlog.
Tsaka yung maliit na isda, tagtilis, tuyuman siya, yung maliit na hipon, these are good source of protein. Hindi lang puro red meat kasi hindi masama masamang epekto niyan sa ating katawan, sa kanilang katawan later. So sanayin lang nilang kumain ng healthy na protein. Alam niyo po, Ma'am Lisa, curious din po ko dyan kasi marami din po talagang nagsasabi tungkol sa red meat. Ano po ba yung usual na masamang epekto nito kung napasobra na, ayan, pwede po ba nating ipaliwanag sa ating mga health checkers para po maintindihan din natin, no, kung ano po ba yung effect ng sobra-sobrang red meat sa ating nutrition? Ganito, pag sobra yung red meat, mataas kasi ang fat content niyan. Fat content, ano ba yung mga saturated fats na nakakasama sa ating mga pagdaloy ng dugo sa katawan, nagbabara. So kapag tayo ay palaging kumakain ng mga red meat na yan, nakakasakit tayo sa puso. Ano pa magiging sakit natin? Cancer. Kapag palagi tayong kumakain yan, mataas kasi yan sa fat. So, importante, iwasan natin yan as early. Mayroon pa tayong ibang source na protein na bukod dyan sa mga red meats na yan. So, emphasize food, fish, yung chicken, saka yung mga beans. Not always red meat. Kadalasan mga twice a week kakain ka niyan, not every day. So talagang kailangan may variety po yung ating diet, so hindi lang dapat red meat. So nabanggit ni Ma'am Lisa na pwede tayong mag-fish, chicken, tsaka beans para meron pa din tayong source ng protein. Tama. Napakabilis po ng ating oras, Ma'am Lisa. Ano po yung inyong mensahe tungkol sa wastong nutrition para sa ating mga haligi sa bahay bilang pagbati na din po sa darating na Father's Day celebration ng bawat pamilya? Sa mga lolo, tatay, kuya, tito, importante kumain tayo ng kain na masustansya tulad ng mga binanggit ko kanina. Kasi ito lang yung makakatulong sa ating katawan upang magampanan natin ang ating hanap buhay at mga gawain araw-araw. Kapag tayo ay tama ang pagkain, ay makakasiguro tayo na maiwasan natin yung mga sakit na kadalasan ang nangyayari sa mga katawan ng mga lolo, tatay, tito, kuya, hindi nila napapansin. Later on, in the long term, magiging sakit. So, marami tayong choices. Marami tayong pagkain na pwede ipalit at para makatulong sa kalusugan. At ako'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito dahil nabigyan nyo ng tagtitaw ng para sa mga health ng mga lolo, tito, tatay, kuya. Na mabigyan sila ng tamang pagkain na dapat nilang kainin araw. Importante kasi kailangan maging matatag ang kalusugan ng isang tatay na sa isang tahanan. Kasi siya yung haligi ng tahanan, di ba? So dapat mas malakas siya. Siya yung nagpo-provide sa pamilya. So ano ba ang dapat natin gawin? So yan, kailangan kumain tayo ng tama. Then, Happy Father's Day in advance sa mga lolo, tatay, tito, kuya. Ibig nga sabihin, eat well para mas maganda yung ating katawan. Eat well, eat to live. Siyempre, mindful eating yun. Hindi yung live to eat. Bawal yun. Kailangan kumain tayo ng tamang pagkain. And again, thank you very much for this opportunity having me in your show. Maraming salamat din po, Ma'am Lisa. Pero before po tayo magpaalam, saan po ba namin kayo pwedeng makonsulta o mahanap o matawagan? Meron po ba kayong clinic o
page na pwede namin puntahan? Ginagamit ko lang yung FB Messenger. Just write my name, Melissa M. Ortono. Diyan lang. Just pwede silang mag-message sa akin if kailangan nila ng nutrition consult. Yun lang, napaka-simple. So, madali lang akong hanapin. Maraming salamat po, Ma'am Melissa M. Ortonio. Mga health checkers, tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Hanggang sa susunod na linggo, mga health checkers, ako po si Teacher Ellie Campos Banayan, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Mga health checkers, maaari ninyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, at mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker!